Dominant Protector. Credit to the author. 7,321-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natatakot akong nasa panganib si Senior Brother Sima. Kung hindi siya makakakuha ng higit sa 50 boto, malamang matatalo siya sa Alphan. Nag-aalalang sabi ni Ying, o maaari tayong umasa na kahit kalahati ng mga tao ay tatanggi sa botohan. Sa ganoong paraan, ang nakatatandang kapatid na si Sima ay makakatayo sa isang hindi matatalo na posisyon. Naisip ngayon ni Ying na nasa parehong sitwasyon sila ni Terence, mas lalo siyang mapapahamak kung mapahamak si Terence. Saka lamang siya magkakaroon ng matitirhan kapag matatag na ang kalagayan ni Terence. Sa tingin mo, alin sa dalawang ito ang mas malamang? Kumunat ang noo ni Almira at tinanong si Ying, o sa tingin mo ba ay malamang na matalo ang batang Panginoon? Umiling si Ying habang nakangiti ng mapait. Ayaw niyang matalo si Terence, pero ang tagahanga ng Al ay palaging iniuugnay si Terence sa pangalan ni Elder Chin, at maging si Elder Chin ay nabanggit sa kanyang talumpati. Kahit tila pinabubulaanan niya ang chismis, pinaniwala nito ang mga tao sa katotohanan na ang tagahanga ng Al ay naging disipulo ni Elder Chin. Dahil sa katayuan ni Elder Chin, hindi pa kasama ang dati niyang posisyon bilang Chief Alchemist, at dahil na rin sa katotohanan siya na ngayon ang namamahala sa cultivation room at may pribadong pag-aaring medicinal pills at resources, pipiliin ng lahat na suportahan ang Alphan. Ang tanging pagkakataon lang nila ay ang bumoto ng hindi nagpapakilala. Marahil ay may mga taong hindi gusto ang tagahanga ng Al at pipiliing suportahan si Terence. Hindi naman niya ibinubunyag ang pagkakakilanlan niya bilang botante, kaya ano ang masama sa pagtutol sa eleksyon nang hindi nasasaktan ang mga tagahanga ng Al. Gayunpaman, hindi naman ganoon karami ang mga taong ganoon. Di nagtagal, lumabas na ang resulta ng botohan. Gusto ni Marshall Masterman na panatilihin ang kanyang walang ekspresyon na mukha, ngunit ang kanyang bahagyang nakataas na bibig ay nagtaksil sa kanya. Matapos bumoto ang lahat, ang nanalo sa laban, si Sima, ay nakatanggap ng 15 boto. Ang kabuuang score na 15 puntos ay 115. Ang Alphen ay nakatanggap ng 172 boto. Ang ilan sa kanila ay natalo sa kanilang mga laban, kaya ang huling nanalo ay Alphen. Namumula ang mukha ni Ying. Kahit inaasahan na niya ito, hindi pa rin niya ito matanggap nang harapin niya ito ng totoo. Biglang tumayo si Almira at sumigaw na hindi ito patas. Tumalon din sina Yuan Bao at Peter at sumigaw na hindi ito patas. Gayunpaman, mas marami pang tao ang naghihiyawan para sa Alphan. Ang kanilang mga sigaw ay parang isang maliit na bato na nahuhulog sa rumaragasang ilog, hindi man lang nagdulot ng pag-agos. Sa kabilang banda, tila walang pakialam si Terence. Halata naman na si Marshall Masterma ang nakaisip ng patakarang ito para linlangin si Terence, talo siya kung magseryoso siya. Si Stuart Senior Brother ay si Marshall Masterma, kung tutuusin, at wala siyang pakialam kung maaari siyang maging Terence o hindi. Sa totoo lang, wala nang pakialam si Terence kung ibigay sa kanya ang posisyon bilang pinuno ng sekta, lalo na't ang pagiging isang simpleng tagapangasiwa ng panlabas sa sekta na si Senior Brother. Maraming salamat sa inyong suporta, lahat. Tiyak na tutuperin ko ang inaasahan ng lahat at paglilingkuran ang lahat ng buong puso ko. Habang may tipid ng ngiti, unang ikinuyom ng Alphen ang kanyang mga kamay at yumuko ng pabilog upang pasalamatan ang mga bumoto sa kanya. Kailangan kong pasalamatan si Marshall Masterma para sa kanyang tiwala at sa cultivation ni Elder Chin. Ano man ang mangyari, hindi kita bibiguin. Tagahanga ng Al, huwag kang masyadong matuwa sa sarili mo. Nandito pa rin ang challenge segment. Baka hindi mo makuha ang posisyon ng ikatlong Senior Brother Steward. Hindi napigilan ni Almira ang mapasigaw ng malakas. Hindi niya talaga matiis na makita ang mayabang na tingin ng Alphen. Ako, si Almira, ay gusto ring umupo sa posisyong ito, kaya gusto kitang hamanin. Almira, hindi pa nagsisimula ang challenge segment. Huwag kang mag-alala. Pinutol ni Marshall Masterma si Almira, pagkatapos kong ayanunsyo ang pagsisimula ng hamon, maaari na kayong umakyat sa entablado para hamanin ako. Gayunpaman, sa ngayon, sana'y tumahimik kayo. Almira, kung gusto mo akong hamanin, syempre hindi kita tatanggihan. Sa tingin ko lang ay hindi patas na manalo laban sa isang babae. Sa tingin ko ay wala itong gaanong kahulugan.
Nagkibit balikat ang Alphen at nagmukhang maginoo. Kung gusto mo talaga ang upuang ito, ibibigay ko muna ito sa iyo pagkatapos kong makapasok sa inner sect. Paano? Ba? Ang posisyon ba ng steward bilang ikatlong nakatatandang kapatid ay isang bagay na palihim mong maipapaalam. Hindi ito pinaniwalaan ni Almira. Nakatuon ang kanyang mga mata sa Alphen. Hinihintay ko ang pag-anunsyo ni Marshal Masterman ng pagsisimula ng laban. Tingnan natin kung sino ang mas malakas sa arena. Sa pagsusulit kahapon, ang purity test ni Almira ay 7 antas, habang ang pinakamataas na purity ng Alphen ay 5 antas lamang. Gayunpaman, ang Alphen ay isang dual attribute stage 5, kaya mahirap sabihin kung sino ang mas malakas sa isang totoong laban. Gayunpaman, si Almira ay nasa kawalan pagdating sa paglilinang ng mga pamamaraan ng martial arts. Sa ilalim ng saligan na ang paggamit ng mga pamamaraan ng martial arts sa labas ng sekta ay ipinagbabawal, si Almira ay lubos ng pinaghihigpitan. Kahit hindi maliit ang arena, tila hindi madaling magkaroon ng Alphen sa loob ng arena. Ate Almira, hindi mo pa natututo ang iyong martial arts technique, kaya huwag kang lumaban ngayon. Kapag mayroon na akong martial skill sa hinaharap, magkakaroon ako ng maraming pagkakataon para hamanin siya. Biglang bumukas ang bibig ni Terence para pigilan si Almira sa paghamon sa Alphen, isang pangatlong senior lang ang namamahala. Wala akong pakialam, kaya huwag mo nang isipin pa. Ngumisi ang tagahanga ng Al sa sarili. Wala kang pakialam. Kung gayon, bakit ka pa sumali sa pagpili? Akala ba niya sa pagsasabi nito ay magmumukha siyang malaya at walang problema? Nagulat si Almira. Kung ibang tao iyon, hindi siya sasang-ayon, pero hindi niya namamalayang sinunod niya ang utos ni Terence nang walang hinihinging dahilan. Sige, oras na para hamanin ako ng Steward 3rd Senior. Kung sino man ang gustong hamanin ang Alphen, lumabas kayo ngayon. Isang pagkakataon lang ang meron kayo. Sinamantala ni Marshal Masterma ang pagkataon upang i-anunsyo ang pagsisimula ng labanan. Sigurado siyang hindi kikilo si Almira ngayon. Hanggat nag-aalangan siya sandali, maaayos din ang bagay na ito. Kung talagang aakyat si Almira sa entablado ng walang pahintulot ni Terence, hindi inakalang magiging malaking problema iyon ni Marshal Master Maria. Pagkatapos ng isang panahon, maaaring matalo ni Almira ang Alphen kapag sinimulan na niyang linangin ang mga teknik sa martial arts. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, mas mataas ang tsansa ng Alphen na manalo. Kahit hindi matalo ng Alphen si Sima, kung hindi niya matalo ang nasasakupan ni Sima na si Almira, wala siyang karapatang maging ikatlong nakatatandang kapatid na namamahala. Tiningnan ng Alphen ang kanyang mga tauhan, pinipigilan silang umakyat sa entablado. Ang mga kalaban ng ikatlong senior ng steward ay limitado lamang sa mga bagong disipulo, at hindi siya natatakot sa sinumang bagong disipulo maliban kay Terence. Hindi naman masama si Almira, pero sa kasamaang palad, ang lakas niya ay mas mababa pa rin kumpara sa mga Alphen. Sa sandaling ito, inaabangan pa nga ng Alphen ang pag-akyat ni Almira sa entablado para maipakita nito ang kanyang lakas. Natalo siya kay Terence sa isang panig na laban, kaya mabuti na lang at nakabawi siya ng mukha mula kay Almira. Sa kasamaang palad, hindi pa rin umakyat sa entablado si Almira para hamanin siya pagkatapos sabihin iyon ni Terence. Medyo nang hinayang ang Alphen. Dahil walang humamon sa Alphen, ang bagong ikatlong senior brother steward ay magiging Alphen. Agad na inanunsyo ni Marshal Masterma ang resulta at pinangunahan ang palakpakan. Binati natin ang Alphen. Sana ay makapagtrabaho siya ng husto at maabot ang inaasahan ng lahat. Muling umalangaw-ngaw ang hiyawan at palakpakan. Nakangiti ang Alphen habang dahan-daang naglalakad sa paligid ng ring upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Hindi maganda ang itsura ng mukha ni Elder Chin. Malinaw na nanalo si Terence sa laban, pero natalo siya sa isang nakakahiyang paraan. Paano hindi magagalit si Elder Chin? 7,322. Lalo na't mahilig siya sa Al, akala ba niya walang makakaintindi sa maliliit niyang tricks? Sa huli, ginamit pa niya ang maliit na trick na ito para makamit ang kanyang layunin. Kung ikukumpara sa kabutihang loob at kahusayan ni Terence, isa lamang itong tambak ng putik. Kung patas lang ang laban, maganda pa rin sana ang impresyon ni nakatatandang Chin bilang tagahanga ng Al kahit matalo pa siya kay Terence. Gayunpaman, napakaraming ginawang panlilinlang ng tagahanga ng Al.
Sa huli, dahil sa paboritismo ni Marshal Masterma, walang tapang niyang naagaw ang posisyon ng ikatlong nakatatandang kapatid ng Kaitiwala. Sa paningin ni nakatatandang Qin, isa lamang itong kahihiyan. Maaari nga bang maging disipulo ng mana ang gayong tao? Sandaling napuno ng pagkadismaya at kawalan ng magawa ang puso ni nakatatandang Qin. Ang isang kwalipikadong tagapagmana ay hindi lamang kailangang magkaroon ng mahusay na talento at kakayahan, kundi pati na rin ng isang mabuting karakter at puso. Ang isang taong may masamang puso, mas malakas ang kanyang kakayahan, mas malaki ang pinsalang maidudulot niya. Dumaan ang mga mata ni Elder Qin sa Alphen at sa wakas ay napunta kay Terence. Bamantong hininga siyang muli. Gaano kaya kaganda kung si Sima ay may pangangatawa na parang kahoy? Pinagkukumpera ang mga tao para mamatay, pinagkukumpera ang mga bagay para itapon. Kumpara kay Terence, ang Alphen ang siyang itatapon ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nakatanggap si Terence ng maraming pangungutya pagkatapos niyang umalis sa entablado. Ang mga disipulo ng outer sect ay puno ng kanilang sarili, na para bang si Terence ang dapat itapon kumpara sa isang tagahanga ng Al. Ang napakalakas na si Sima, sayang at hindi niya nakuha ang puso ng mga tao. Paano ka magkakaroon ng mukha na makilahok sa pagpili kung hindi ka naman popular? Mukhang mabait naman siyang tao, pero hindi ko inaasahan na ganito siya ka-annoying. 100 boto lang ang nakuha niya. Hahaha, kung sasali ako sa selection, kahit 100 boto lang ang ibibigay sa akin ng mga kapatid ko, di ba? Nanatili ang kalmadong mukha ni Terence, hindi pinapansin ang sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Sa kabilang banda, galit na galit si Almira at ang iba pa, at kailangan nila si Terence para aliwin sila. Hahaha, Steward third senior brother. Ayo, pasensya na, pero hindi ka na Steward third senior brother. Masarap ba sa pakiramdam na ginamit mo ang pangalang yan para maghanap ng gulo noong nakaraan? Anong karapatan mong maging mayabang sa harap namin ngayon? Isang lalaking may mabangis na mukha at tatsulok na mata ang lumapit kasama ang isang grupo ng mga outer disciples, at kinutya si Terence. Pamilyar si Terence, pero hindi niya matandaan kung sino iyon. Kahit na may malalalim na alaala si Terence, hindi pa rin niya magawang maalala ang isang taong walang katulad niya. Ding, anong ibig mong sabihin? Nandito ka ba para maghanap ng gulo? Halos sumabog na ang isip ni Ying-Ying. Kadalasan ay hindi siya nangangahas na maging ganito katigas, pero ngayon ay nilapitan niya ito ng walang pakialam, kahit na bumagsak ang nakatatandang kapatid na si Sima sa pagpili, hindi siya isang taong may karapatang pagtawanan ng isang taunang tulad mo. Biglang naalala ni Terence, kaya pala pamilyar ang itsura niya. Ito pala ang grupo ng mga taong pinilit niyang kainin ang pagkaing nasa lupa noong unang beses na pumunta siya sa kantina. Ang pinuno ay ang mukhang mabangis na nakatatandang kapatid na si Ding. Ang mga taong ito ay pawang mga tauhan ni Jipang, ang mga inapo ng pamilyang Feng, ang general ng Hongshan Commandery. Ang kanilang katayuan ay lubhang marangal, ibang-iba kay Terence, na isang peking disipulo ni Sima. Little Dingding, kulang ba ang kinain mo noong nakaraan at gusto mo ulit pumunta rito para sa libreng pagkain ngayon? Walang balak si Terence na maging mahinahon sa mga taong tulad niya. Malamig siyang tumawa, wala akong pakialam kung hahayaan kitang kumain ng marami. Basta't makakain ka, makakakain ka ng kahit gaano mo kagusto. Dumilim ang mukha ni Kuya Ding, halatang naaalala ang kahihiyan na dulot ng pagpilit sa kanya noong nakaraan. Sima, huwag kang masyadong mayabang. Noong nakaraan, sinabi mong ikaw ang pangatlong nakatatandang kapatid na namamahala, pero ngayon hindi na. Paano ka nang ahas na maging walang galang sa nakatatandang kapatid mo? Subukan mo kung maglakas loob ka. Pinaikit ni Senior Brother Ding ang kanyang mga matang parang tatsulok at sinabi sa madilim na boses, huwag mong isipin na kaya mong umakto na parang isang malupit sa outer sect dahil lang sa may lakas ka. Maraming tao sa outer sect na mas malakas kaysa sa iyo. Noong huling beses sa cafeteria, wala roon ang taga-suporta ni Senior Brother Ding na si Jipang. Siyempre, nandito sana si Jipang ngayon, pero hindi alam ni Terence kung sino si Jipang. Little Dingding, gusto mo ba akong hamanin? Sa tingin mo ba ay masisisi ako ni Marshal Masterma kung tuturuan kita ng leksyon? Tumaas ang kilay ni Terence, ang kamay niya ay nasa hawakan na ng espada.
Tumalon ang puso ni Senior Brother Ding, ang lakas na ipinakita ni Terence ay ilang beses na mas malakas kaysa isang buwan na ang nakalipas. Hindi talaga siya nang ahas na labanan si Terence. Bagamat si Jipong ang kanyang taga-suporta, hindi naging madali para kay Jipong na kumilos sa harap ni na Marshal Master Ma, Elder Chin, at ng iba pang mga nakatatanda ng sekta na nanunood sa seremonya. Kalimutan mo na yan, ngayon ang mahalagang araw ng pagpili ng disipulo ng Outer Sect. Bilang nakatatandang kapatid mo, hindi ako bababa sa antas mo. Sa anumang kaso, isa ka lang talunan. Magkakaroon ako ng maraming pagkakataon para makitungo sa iyo sa hinaharap. Aalis na ako. Sabi ni Ding Mengyao, halos hindi matapos ang kanyang sasabihin. Natupad na niya ang kanyang layunin na pumunta rito para kutsain si Terence, at umalis na siya kasama ang kanyang mga tauhan. Napakaraming klase talaga ng tao rito. Ano nga ba ang ginagawa niya rito? Galit na sumanghel si Ying, ngunit saglit, nakaramdam siya ng kaunting takot. Ayaw niyang makasama ang una at pangalawang senior brother, at ngayong nawala na ni Terence ang kanyang ikatlong katayuan bilang senior brother, kinailangan niyang saktan si Jipong, may mataas na katayuan. Mahirap para sa kanya na mabuhay sa sekta ng Sword Spring. Dapat ko bang isaalang-alang ang pag-alis sa Sword Spring Sect? Pagkaalis ni na Senior Brother Ding at ng grupo niya, dumating ang dalawang pamilyar na tao. Sima, kalimutan na natin ang lahat ng ating mga nakaraang sama ng loob. Ngayong nasaktan mo na ang pangalawang nakatatandang kapatid ng KT Wala at hindi kayo magkasundo ng Alphan, dapat kang sumama sa unang nakatatandang kapatid ng KT Wala at humingi ng proteksyon. Hindi nag-aksaya ng oras ang lalaki at dumiretso na sa punto, ganito kakahalaga sa iyo ng panganay nating nakatatandang kapatid na namamahala. Huwag kang tumanggi sa isang toast para lang uminom ng forfeit. Kayong dalawa yung dalawang ninakawan ko sa kagubatan, di ba? Napakamot si Terence sa noo niya, hindi sigurado. Dong ang apelyido mo, at Chen naman ang apelyido niya, di ba? Sabay na nang itim ang mga mukha ng dalawang lalaki. Hindi maganda ang ekspresyon nila noong una, pero ngayon ay singitim na sila ng ilalim ng palayok. Dahil tama si Terence, sila ang dalawang malas na lalaking nagbabalak na agawin si Terence noong una, ngunit ninakawan sila ni Terence. Dahil dito, pinagtawanan sila ng isang buwan. Mabuti na lang at hindi lang sila ang ninakawan ni Terence, mayroon silang katuwang na dumanas ng pressure. Labi silang tutol na ipadala sila para i-recruit si Terence sa pagkakataong ito, ngunit hindi nila ito matanggihan, kaya hindi rin maganda ang kanilang mga saloobin. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Mataas ang tingin sa iyo ng ating senior steward at gusto kanyang tanggapin bilang kanyang alipin. Payag ka ba o hindi? Kumaway si Kuya Dong at sinabing, Sima, pag-isipan mo itong mabuti. Ayaw sa iyo ng pangalawa at pangatlong nakatatandang kapatid na namamahala. Handa kaming mga kapatid na bitawan ang aming mga nakaraang sama ng loob. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Kung hindi mo alam kung ano ang makabubuti para sa iyo, wala ka ng lugar sa panlabas na sekta. Sa puntong ito, tiningnan ni Senior Brother Dong si Senior Brother Ding at ang iba pa ng may malalim na tingin, at mukhang hindi kayo magkasundo ni Senior Brother Feng. Wala na talagang silbi ang Senior Brother natin. 7,323. Dahil nga nakita ni Dugan na napapaligiran si Terence ng mga kalaban sa lahat ng panig, naramdaman niyang kontrolado na niya si Terence. Kaya naman ganoon siya kalakas ang loob, iniisip na wala nang ibang magagawa si Terence kundi ang umasa sa malaking senior. Hindi pa nga sigurado kung makukuha ng panganay mong nakatatandang kapatid na KT Wala ang posisyon niya bilang panganay na nakatatandang kapatid na KT Wala, tapos pinapadala na niya sa inyo ang dalawang Allipiers para tumahol. Naiinis si Terence, bakit ang daming mga ugok na tumatalon palabas matapos niyang mawala ang kanyang posisyon bilang ikatlong senior. Sima, huwag kang masyadong maging walang utang na loob. Sabi ng panganay mong kapatid, kung sasali ka sa amin, babalewalay namin ang lahat ng nangyari noon. Sa hinaharap, hanggat masunurin ka, tiyak na paprotektahan ka namin. Kung hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Natatakot ako na mas marami pang taong hindi magkakagusto sa iyo. Kailangan nating ayusin muli ang mga dating problema natin. Malamig na tumawa si Dugan. Nagre-recruit. Pinipilit niya si Terence.
Sa katunayan, para kay Dugan, dapat sana'y inamin agad ni Terence ang kanyang pagkatalo kung alam niya kung ano ang makakabuti para sa kanya, mas masaya sana siya kung hindi, at makakapaghiganti siya kay Terence. May kasabihan nga na hindi ka mamamatay kung hindi mo hahanapin ang kamatayan. Narinig mo na ba yan? Ayaw mag-aksaya ng hininga ni Terence at malamig na tiningnan si Dugan. Bumalik ka at sabihin sa panganay mong kapatid na namamahala na hindi mo maaaring sisihin ang iba sa sarili mong pagkamatay. Kung gusto mong harapin ako, gawin mo na lang. Kailangan ko ba ang panganay na nakatatandang kapatid na lalaki para harapin ka? Dapat mo munang harapin ang mga kaaway mo. Malamig na sumanghal ang senior marshal brother na si Dong, ngunit medyo may pagmamalaki sa kanyang puso. Sima. Masasabi ko sa iyo nang may lubos na katiyakan na tapos ka na. Lumayas ka. Kung hindi ka maligaw, wala akong pakialam kung balikan ko pa ang nangyari sa kagubatan. Tahol ni Terence. Agad na nagbago ang mukha ni Dugan. Wala siyang pakialam kung maglakas loob si Terence na gawin ang isang bagay na tulad nito o hindi, ayaw niyang tumaya na hindi ito gagawin ni Terence. Kung talagang nangyari itong muli, silang dalawa ang magiging maalamat na biro ng Sword Spring Sect sa loob ng 10,000 taon. Sima, huwag kang masyadong mayabang. Malapit mo nang makuha yan. Mahina ang sigaw ng senior marshal brother na si Dong. Mukha siyang mabangis pero mahina sa loob. Kasabay nito, hindi niya namamalayang umatras siya ng ilang hakbang. Hindi ako magsasalita ng walang katuturan sa iyo ngayon, maghintay ka lang at tingnan mo. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang kapwa-disipulo, si Junior Brother Chen. Ang malungkot na anyo na iyon ay walang pinagkaiba kay Senior Brother Ding at sa kanyang grupo kanina lang. Ano ba to? Senior Brother Sima, wala na talaga akong masyadong pag-asa para sa Sword Spring Sect. Bakit hindi na lang tayo mag-usap ng mabuti kung paano makakaalis sa Sword Spring Sect? Dinuraan ni Yiming ang likod ng dalawang nakatatandang kapatid, pagkatapos ay hininaan ang kanyang boses at seryosong sinabi, walang saysay ang manatili pa sa ganitong karumaldumal na lugar. Bakit hindi na lang tayo lumabas at subukan? Baka may magawa pa tayo. Aldrin, huwag mong sabihin na natatakot ka at iniisip mong tama ang dalawang ugok. Mahirap para sa atin na manatiling matatag kaya ka nagtatangkang tumakas. Tinapik ni Yuan Bao ang balikat ni Yiming at ngumisi, nagsisisi ka ba na sumama ka sa amin? Pakiramdam mo ba ay nadamay ka namin? Matabang Jin, anong sinasabi mo? Ako ba, si Yiming, ay ganoong klaseng tao? Kahit pabugbugin nila ako hanggang mamatay ngayon, hindi ko pagsisisihan ang pagsunod sa nakatatandang kapatid na si Sima. Tinapik ni Yiming ang kamay ni Yuan Bao at matuwid na sinabi, paano nagkaroon ng ganitong kaisipan ang isang tapat at matapang na taong tulad ko? Sa totoo lang, ubos na ang iyong talino, kaya susuko ka na. Hindi naman lalalayan, di ba? Tumawa si Almira at walang awang ibinunyag si Ying. Hoy, 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 kahit maganda ka pa, hindi mo pwedeng basta-basta sabihin ang totoo. Nagkunwari si Yiming na malungkot at galit, at pagkatapos ay hindi niya napigil ang matawa. Gaya ng sinabi ni Almira, hindi maganda ang sitwasyon niya sa simula pa lang, at hindi naman magiging mas malala kung susundan niya si Terence. Ang hirap talagang sabihin kung sino ang masasangkot. Nagbiruan sila, at lalong gaman ang paligid. Hindi naman ito pinansin ni Terence, kaya hindi naman ito inisip ng mga tao sa paligid niya na malaking bagay. Sa oras na ito, ang pangalawang nakatatandang kapatid na Steward ay nakatayo sa ring habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, mukhang mayabang. Tungkol naman sa posisyon ng pangalawang senior brother Steward, iisa lang ang kandidato, kaya walang kompetisyon at botohan. Direkta tayong papasok sa challenge round. Sumigaw si Martial Master mula sa plataporma, para sa posisyon ng pangalawang nakatatandang kapatid na Steward, kahit na ito ay isang lumang disipulo o isang bagong disipulo, hanggat gusto nilang hamanin ito, may karapatan silang umakyat sa entablado. Gayunpaman, pareho lang ang mga patakaran. Iisa lang ang pagkakataon. Unang dumating, unang mapaglilingkuran. Simulan na natin ngayon. Sa pangalawang pagkakataon, walang malay na sumulyap si senior brother kay Terence, marahil ay hinuhulaan kung hahamunin siya ni Terence. Bagamat walang direktang alitan sa pagitan ng dalawa, imposibleng magkasundo kahit na mayroon silang sama ng loob.
Halata na ang pangalawang senior brother ay sumusuporta sa Alphan. Kahit na walang galit sa kanya ang nasasakupan ni Terence, hindi na maaaring maging magkaibigan ang dalawa. Dahil magkatunggali sina Terence at ang Alphan, hindi niya maaaring hamanin ang ikatlong kapatid ng Steward, ngunit maaari na niyang hamanin ang pangalawang kapatid ng Steward ngayon. Kahit tiwala siyang matatalo niya si Terence, ayaw na niyang magdulot pa ng gulo. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, gusto mo bang subukan? Hindi napigilan ni Yiming na bumulong kay Terence, sa lakas ng nakatatandang kapatid na si Sima, hindi imposibleng talunin mo ang pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie wala. Bukod pa riyan, hindi natin siya kasando, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ano sa tingin mo, nakatatandang kapatid na si Sima? Akala ni Yiming ay madilim ang kanyang kinabukasan matapos mawala ang kanyang posisyon bilang ikatlong senior, ngunit bigla niyang napagtanto na kaya pa rin ni Terence na hamanin ang pangalawang senior. Kung makukuha niya ang posisyong ito, mas magiging kahanga-hanga pa siya kaysa sa ikatlong nakatatandang kapatid na nawala ng Katie wala. Lalo na't may lakas pa rin si Terence sa pakikipaglaban, lubos ang kumpiyansa ni Yiming. Kahit na ang pangalawang senior brother ng Katie wala ay isang late-stage Golden Elixir Realm Practitioner, hindi niya inakalang matatalo si Terence. Hindi na kailangan, hayaan mo na lang siya. Bahagyang ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay. Hindi ako interesado sa pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie wala. Tingnan muna natin kung gaano siya ka-proud. Nabigo si Yiming. Pero dahil nakapagdesisyon na si Terence, wala na siyang masabi. Tahimik lang siyang tumingin sa manager na nasa entablado. Dahil walang gustong humamon sa kanya, walang duda tungkol sa posisyon ng pangalawang senior ng Steward. Ituloy na natin ang susunod na laban. Naghintay ng ilang sandali si Martial Master Maria. Nang makitang walang aakyat, hindi na siya nag-aksaya ng oras at ibinalita ang resulta. May pagmamalaki sa mukha ng pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie wala. Pakiramdam niya ay masyado siyang nag-alala ngayon lang. Kakapasok lang ni Sima sa Golden Core Stage. Hindi siya maglalakas loob na tumalon palabas at hamanin ito. Hindi mahalaga kung hindi talaga alam ni Sima ang kanyang lugar at biglang lumabas, ang pangalawang nakatatandang kapatid na namamahala ay maaari ring magturo sa kanya ng isang aralin upang maitatag ang kanyang kapangyarihan. Pagkababa ng entablado, umupo ang manager sa tabi ng Alphan at nakipag-usap dito. Paminsan-minsan ay itinuturo pa niya si Terence, halatang sinisiraan niya ito. 7,324. Hindi sila pinansin ni Terence, wala siyang interes na makinig ng palihim. Puputulan niya lang ang mga kamay nila kapag naglakas loob silang hawakan siya. Ang dalawang kandidato para sa panganay na nakatatandang kapatid na Steward, pakiusap umakyat agad sa entablado. Hinintay ni Martial Masterman na umalis ang pangalawang nakatatandang kapatid ng Steward at agad niya itong hinimok. Ang panganay na nakatatandang kapatid, na siyang orihinal na Katie wala, ang unang umakyat sa entablado, habang ang isa pang kandidato ay si Jessa. Nandito rin siya para sumali sa kompetisyon. Bakit hindi ka nagbigay ng talumpati ngayon lang? Mukhang malakas naman siya, hindi napigil ang tanong ni Terence. May kumpiyansa siyang hamanin ang manager. Senior Brother Sima, maaaring hindi mo alam ito, pero si Senior Sister Su ay hindi talaga interesado sa mga bagay na ito. Naging isa siya sa mga kandidato, malamang dahil sa sapilitang kasunduan ng Academy. Dahil man sa pinagmulan ni Senior Sister Su o sa kanyang reputasyon bilang isang henyo, kailangan niyang ipakita ang kanyang mukha. Tungkol naman sa talumpati. Paliwanag ni Yiming nang nakangiti, dahil sa personalidad ni Jelly Su, hindi siya magkakaroon ng pasensya na magsalita. Bukod pa rito, kung gusto niya talagang ipaglaban ito, hindi na niya kailangang magsalita pa. Hanggat nakatayo siya sa entablado, maraming disipulo ang boboto sa kanya. Sino ang humiling sa kanya na maging diyosa ng mga disipulo ng Outer Sect? May katuturan ang sinabi mo. Hindi talaga ako makapagsalita. Hindi napigilan ni Terence ang pagtawa. Si Jessa ay isang diyosa ng yelo, ngunit hindi nito napigilan ang paghanga ng maraming disipulo ng Outer Sect. Gayunpaman, dahil naroon si Jipang, ang mga ordinaryong panlabas na disipulo ay hindi man lang maglalakas loob na tumingin sa diyosa. Maaari lamang silang bumoto para sa kanya. Palagi kong naririnig na ang espesyal na pangangatawan ni Jessa na may katangiang yelo ay kahanga-hanga.
Hindi naman masamang makita ito ngayon. Natatakot akong mabaigo si Senior Brother Sima. Base sa pagkakaintindi ko kay Senior Sister Su, malamang na hindi mangyayari ang laban na ito. Tumawa si Iming at sinabing, Senior Brother, tingnan mo. Nakatayo lang si Senior Sister Su sa gilid ng ring at hindi gumalaw. Siguro para mapadali ang pagbaba niya sa entablado. Hindi binaigo ni Jessa si Iming. Matapos siyang tumigil, malamig niyang sinabi, inaamin kong natalo ako sa labanang ito. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya pinansin ang reaksyon ng panganay na kapatid at agad na tumalikod para umalis ng arena. Hindi nakapagsalita si Terence. Nakatayo si Jessa sa gilid ng ring para mas madali siyang makababa. Hindi ba't masyadong halata ito? Malamang na hiniling ng sekta na umakyat siya sa entablado. Kung hindi, malamang na matatalo si Jessa sa kanyang upuan. Junior Sister Su, dahil nandito ka na, bakit hindi tayo mag-spar? Sa lakas ni Junior Sister, baka hindi ako ang maging kalaban mo. Taos puso akong kumbinsido na si Junior Sister ang magiging Senior Sister Manager, at tiyak na gagawin ko ang aking makakaya para matulungan si Junior Sister sa hinaharap. Nagkunwari ang panganay na namamahalang kapatid na lalaki na nag-aaya sa kanya na manatili, ngunit ang totoo ay tuwang-tuwa siya. Isa rin siya sa mga tagahanga ni Jessa, ngunit ayaw niyang magkaroon ng away kay Jipang, kaya hindi niya ito ibinunyag. Kung talagang lalabanan niya si Jessa, ang panganay na nakatatandang kapatid ay mahihirapan. Ngayong nanalo na siya ng walang napatayo, mas panatag na ang loob niya. Hindi tumigil si Jessa at nagpatuloy sa paglalakad ng hindi lumilingon, nagkunwaring hindi narinig ang sinabi ng panganay na kapatid. Nawala ang ngiti sa mukha ng panganay na kapatid at medyo nahihiya siya. Tumawa at kumaway na lang siya sa mga manunood bilang tugon sa hiyawan. Dahil natalo na si Jessa, hindi na kailangang pag-usapan ang resulta ng laban. Nawalan na ng saysay ang botohan. Inaasahan na ni Martial Master Ma ang sitwasyong ito. Umubo siya at nagpatuloy, susunod, ang mga lumang patakaran. May gusto bang hamanin ako? Kung walang hamanin sa iyo, dito matatapos ang pagpili ngayon para sa Senior Brother Steward. Dahil walang humamon sa pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie Wala, inisip ni Martial Master Ma na wala ring hamon sa panganay na nakatatandang kapatid ng Katie Wala. Kung tutuusin, mas malakas ang panganay na nakatatandang kapatid. Sa mga outer disciples, maliban kay Jipang, na may mas mataas na katayuan at hindi gaanong nagpapakita ng sarili, at kay Jessa, na sumuko na, halos walang kalaban-laban. Kaya naman, sinabi ni Martial Master Ma ang pangungusap na ito upang makumplito ang huling yugto. Hindi niya kailanman inakalang may hamon sa pinakamatandang kapatid na Katie Wala. Pero, pagkatapos niyang magtanong, may isang taong talagang gustong hamanin siya. Gusto kong hamanin ang panganay na nakatatandang kapatid na Katie Wala. Bahagyang ngumiti si Terence habang tumatalo ng marahan at lumapag sa entablado. Sima, gabayan mo ako, panganay na nakatatandang kapatid na Katie Wala. Medyo natigilan si Martial Master Ma, at nilunok niya ang mga huling salita na sasabihin niya sana. Mas nagulat ang nakatatandang Senior Brother, handa na sana siyang makatanggap ng mas marami pang hiyawan, pero biglang sumulpot si Terence na ito mula sa kung saan. Sima, sigurado ka bang gusto mo akong hamanin? Nawala ang ngiti ng kuya habang nakatingin kay Terence gamit ang madilim na mga mata. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nag-utos na magdala ng mensahe? Hindi ka mamamatay kung hindi mo hahanapin ang kamatayan. Ito ang hiniling ni Terence kay Dugan na ibalik, mukhang nagawa niya ang kanyang trabaho. Noong una, hindi masyadong interesado si Terence sa posisyon, pero sabik na sabik ang unang nakatatandang kapatid na i-recruit si Terence. Naghahanap siya ng gulo, kaya nagpa siya si Terence na bigyan siya nito. Matalino ang panganay na nakatatandang kapatid na Steward. Dahil alam mo na, tigilan na natin ang kalokohan at simulan na natin ngayon. Ang kamay ni Terence ay nasa hawakan ng espada, handang manakit anumang oras. Sima, pinag-isipan mo ba talaga? Pinanatili ng panganay na nakatatandang kapatid na namamahala ang dati niyang ekspresyon at ngumiti ng magiliw, isa na akong martial artist sa Great Circle ng Golden Core Stage. Kahit nakakalusot ko lang kamakailan at hindi ko pa nagagalaw ang harang ng orihinal na infant stage, medyo mabigat pa rin para kalabanan ka, ang aking junior brother na kakaabante lang sa Golden Core Stage. Tama ang panganay mong nakatatandang kapatid. Sima,
hindi ka naman ganoon kadesperado para lumaban hanggang kamatayan, di ba? May tumawa ng malakas at sumigaw. Hindi na niya kailangang tumingin para malaman na iyon pala ang alipors ng panganay na nakatatandang kapatid na namamahala. Anong laban hanggang kamatayan? Sa pasang may 2 kamay at 3 paa ni Sima, ano pa ang meron siya para labanan hanggang kamatayan ang panganay niyang kapatid? Sa tingin ko nandito lang siya para magpatawa. Sapat ang lakas ng boses para mapatawa ang lahat. Walang nag-akala na makakatapat ni Terence ang nakatatandang kapatid sa labanan, kaya't pinagtawanan nila si Terence hanggat maaari. Nagkibit-balikat ang panganay na nakatatandang kapatid at patuloy na ngumiti ng marahan. Sima, inaamin kong napakatalino mo at malaki ang potensyal mo. Gayunpaman, ang kasalukuyan mong ikaw ay hindi bagay sa akin. Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti at huwag gumawa ng anumang bagay na pagsisisihan mo. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, same time na sinabi ng panganay na nakatatandang kapatid na namamahala, naiintindihan ng nakatatandang kapatid ang nararamdaman mo. Ang pagkabigo ay tiyak na hindi isang masayang bagay, lalo na kung mayroon kang lubos na kalamangan sa simula pa lamang. Malaking dagok ito sa iyo kung ikaw ay mapapabaligtad ng iyong kalaban. Pero hindi mo maaaring isuko ang iyong sarili dahil dito at gumawa ng isang bagay na hindi makatwiran. Dapat mong kilalanin ang iyong pagkabigo at hanapin ang dahilan nito upang itama ang iyong sarili. Sa hinaharap, may pagkakataon ka pa ring maging isang senior steward. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang ilang salita mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ka maaaring laging maglinang ng palihim, kung hindi ay hindi ka makikilala ng lahat. Paminsan-minsan, kailangan mong lumabas at makisama sa lahat. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang mahusay na trabaho maaari kang maituring na may pundasyon para sa tagumpay. 7,325. Tapos ka na ba? Maaari na ba nating simulan ang hamon? Hinintay ni Terence na matapos siya bago malamig na nagsalita, nandito ako para hamanin ka, hindi para makinig sa mga kalokohan mo. Kung ayaw mong lumaban, aminin mo na lang ang pagkatalo. Hehe, Sima, hindi ko talaga alam kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na umakyat sa entablado at humingi ng kahihiyan. Pero hindi mahalaga iyon. Bibigyan kita ng gabay ngayon para makapag-cultivate ka ng maayos sa hinaharap. Hindi na napigilan ng nakatatandang senior brother ang sarili at itinutok ang daliri kay Terence, ikaw ang nakababatang kapatid. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Hahayaan kitang gumawa ng unang hakbang. Nina si Marshall Masterma, iniisip na naghahanap lang ng gulo si Terence. Gayunpaman, dahil umabot na sa puntong ito ang lahat, wala na siyang ibang masabi pa. Ang tanging masasabi niya lang ay ang pagsisimula ng labanan. Sa wakas ay bumalik na sa dati ang katinoan ni Ying-Ying. Gusto niyang hamanin ni Terence ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid ngunit hindi pumayag si Terence. Hindi niya inaasahan na naghihintay pala si Terence rito. Laktawan ng pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie Wala at dumiretso sa unang nakatatandang kapatid ng Katie Wala. Paano magagamit ang salitang, kahanga-hanga? Medyo naiinip na sina Almira at ang iba pa, ngunit malaki pa rin ang tiwala nila kay Terence. Ang steward ay isa lamang martial artist na nasa tugatog ng Golden Core Stage, at nagawa ni Terence na harapin ang mga Golden Core Stage martial artist bago pa man niya maabot ang Golden Core Stage. Ngayong dumobble na ang kanyang lakas, hindi na dapat maging mahirap para sa kanya na harapin ang isang martial artist na nasa tugatog ng Golden Core Stage, hindi ba? Sa kabilang banda, ang tagahanga ng alat ang pangalawang nakatatandang kapatid ng steward ay nagkunot ng noo at ngumisi. Pangalawang nakatatandang kapatid, nagsisimula ng madala itong si Sima. Hinamon pa nga niya ang isang mandirimang nasa yugto ng Golden Core Full Cultivation. Sa tingin ba niya ay madali niyang makakaharap ang isang mandirigmang nasa yugto ng Golden Core Full Cultivation dahil lang madali niya akong matatalo? Tumawa ang Alphen sa tabi ng pangalawang senior brother ng steward. Sa totoo lang, akala ko haamon ka ni Sima, second senior. Hindi ko inaasahan na babaliwalin niya ang second senior at itoon ang tingin sa posisyon ng panganay na senior brother na steward. Ibig sabihin ba nito ay minamaliit niya ang second senior?
Swerte ni Sima na hindi niya ako hinamon, kung hindi ay nakahiga na siya at umuungol sa ilalim ng entablado. Malamig na tumawa ang pangalawang senior brother. Alam niyang naghahasik ng gulo ang alpha na iyon, pero hindi pa rin siya nasisiyahan kay Terence. Pero hindi bale. Kung wala akong pagkakataong turuan siya ng leksyon, hindi rin siya magiging maayos. Sa tingin mo ba ay malawak ang pag-iisip ng nasa entablado? Mas malala pa ang kahihinatnan ng pagkakasala sa taong iyon kaysa sa pagkakasala sa akin. Kung gayon, sabay-sabay nating panoorin ang kasawian ni Sima. Tumawa ng malakas ang Alphen at tiningnan ang singsing ng may magandang mood. Karamihan sa mga manunood ay minamaliit si Terence. Si Almira at ang iba pa ay may kaunting tiwala sa kanya, ngunit si nakatatandang Chin lamang ang inaabangan ang pagganap ni Terence. Tanging si Elder Chin lang ang nakakaalam kung ano ang sinasanay ni Terence, at siya lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang teknik ni Terence sa espada ng espiritu ng apoy. Martial artsman o pagsasanay, nalampasan na ni Terence ang limitasyon ng isang outer disciple. Kahit na medyo mas mababa ang antas ng kanyang lakas, hindi ito isang malaking hadlang. Ano ang magiging resulta? Puno ng interes ang mga mata ni Elder Chin, hindi man lang siya nag-aalala na malalagay sa panganib si Terence. Kahit hindi niya matalo ang matanda, dapat ay kaya niyang protektahan ang sarili. Sa entablado, binunot na ni Terence ang kanyang espada, ang dulo ay nakaturo sa lupa habang bahagyang ngumiti, dahil napakahinhin ng panganay na kapatid, hindi ako magiging magalang. Pagkatapos niyang magsalita, agad niyang iwinaksi ang kanyang espada. Teknik ng espada ng espiritu ng apoy, unang anyo, makinang ng mga kislap. Ito ang orihinal na teknik ng espada ng espiritu ng apoy, at dahil ang fire chi ni Terence ay nasa ranggo 10 na kadalisayan, ang kapangyarihan ay lubos na kahanga-hanga. Siya ay nasa tuktok ng outer sect. Napakahusay mo. Kaya pala ang lakas ng loob mong hamanin ako. Malamig na tumawa ang manager. Nakita na niya si Terence na lumaban sa Alphen dati, pero hindi man lang nakayanan ni Alphen ang kahit isang tama at hindi niya makita ang lakas ni Terence. Ngayong magkaharap na sila, sa wakas ay naunawaan na niya ang kapangyarihan ng Fire Spirit Sword Technique. Kumislap ang mga bitik ng maitim na pulang ilaw ng espada sa paligid ng panganay na kapatid, tinatakpan ang kanyang espasyo para makatakas. Gayunpaman, wala siyang balak umiwas. Hindi man lang niya hinugot ang kanyang sandata. Pinag-cross niya ang kanyang mga palad at nagpakawalan ng mga anino ng palad na pumuno sa kalangitan. Teknik sa pakikipaglaban, Water Cloud Palm. Isa rin itong high-level technique mula sa ika-4 na palapag ng shared library, kapareho ng level ng Fire Split Sword Technique. Nakita na ito ni Terence dati, pero hindi pa niya ito naiensayo. Pinapatay ng tubig ang apoy. Kahit na gumagamit si Terence ng espada at ang palad naman ng Katie wala, napigilan pa rin ng Water Cloud Palm ang teknik ng espada ni Terence. Ito lang ba ang kaya mo? Bilisan mo at ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo, kung hindi ay wala ka ng pagkakataong ipakita yan mamaya. Ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala ay may pagkakataon pa ring makipag-usap habang naglalaban, tila kalmado, pero sa totoo lang, Sima, ang teknik mo sa espada ng espiritu ng apoy ay hindi naman masama, maayos naman. Sayang at masyadong mahina ang basic strength mo. Medyo wala ka pa ring karanasan para labanan ako. Kumaibot ang mga labi ni Terence, isang maliit na divine sense na parang isang malaking banggaan na hindi niya kayang harapin. Kung hindi dahil sa katotohanang bawal ang pagpatay sa kompetisyon ng Sword Spring Sect, at dahil natatakot si Terence na matuklasan, hindi sana magkakaroon ng pagkakataon ng steward na harangan ito kahit na ginamit niya ang kanyang Spirit Sense attack. Dahil nga sa hindi niya ito mapatay kaya sumuko si Terence sa kanyang pinakamalakas na galaw. Tutal, hindi niya ito mapatay, at mabubunyag ang kanyang Spirit Attack. Patuloy na isinagawa ang teknik ng espada ng espiritu ng apoy, ang pangalawang galaw, pangatlong galaw, pang-apat na galaw. Madali lang ginamit ng panganay na nakatatandang kapatid ang Water Cloud Palm, at hindi tinatabla ng tubig ang kanyang depensa. Nakahanap pa siya ng mga pagkakataon para gumanti. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya, at hindi rin ginamit ni Terence ang buong lakas niya. Matindi ang laban nilang dalawa, pero kulog lang at walang ulan. Hindi sila nakaramdam ng matinding pressure. Noong una, inakala ng manager na si Terence ay isa lamang Golden Core Stage Practitioner, hindi na niya kailangang gamitin ang buong lakas niya.
Madali lang sana niya silang naharap, pero sino ang mag-aakala na habang nag-aaway sila, matutuklasan niyang matagal ng ganito ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, hindi ba't mawawalan siya ng maraming mukha? Sa paningin ng ibang tao, siya na ang pinakamatandang kapatid na namamahala, isang marangal na martial artist sa ganap na antas ng Golden Core Realm. Hindi niya kayang harapin ang isang bagong disipulo at kahit makipagtabla pa sa isang tao. Isa itong malaking pagkawala ng mukha. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Nagbago ang ugali ng panganay na kapatid at naging seryoso siya. Sa loob ng kanyang water cloud palm, bigla niyang hinaluan ng matalas na metal na chi. Masipag na martial art, gininto ang daliri. Isa itong martial technique na kapantay ng water cloud palm. Martial artist na may dalawang katangian. Tumaas ang pressure ni Terence. Hindi lingid sa kaalaman ni Terence na ang nakatatandang senior brother ay isang metal at water dual attributed martial artist, pero hindi alam ni Terence na kaya niyang gamitin ang dual attributed martial arts ng sabay, na nagpupuno sa isa't isa at nagpapataas ng kapangyarihan. Hindi ito isa dagdagan ng isa katumbas ng dalawa, kundi 3, 4, o 5 pa nga. Biglang nagbago ang sitwasyon sa arena. Nang ibabaw ang senior, unti-unting dinidiinan si Terence, dahilan para umatras si Terence. Nang mahulog ito sa entablado, halata na ang magiging resulta. Walang ibang magawa si Terence kundi gamitin ang Fire Spirit Sword technique ng paulit-ulit, inulit ang 10 estilo ng 2 beses. Naka-atras na siya sa gilid ng entablado. 7,326. Hehe, Sima, hindi pa huli ang lahat para aminin ang pagkatalo ngayon. Mag-iiwan ng mukha sa'yo ang nakatatandang kapatid. Bumalik sa kanyang pagiging kalmado ang nakatatandang senior brother at ngumiti kay Terence, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumuko ka na ngayon at maging maayos ang pakikitungo mo sa iyong nakatatandang kapatid. Hindi kita aapihin. Ha? Sa tingin mo ba ito na ang limitasyon ko? Kumunat ang noo ni Terence habang nakangiti ng alanganin. Tama na ang warm-up. Susunod na ang real time. Hinawakan ni Elder Chin ang kanyang baba at tumango ng nakangiti, iniisip na sa wakas ay mailalabas na ni Sima ang bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy na kanyang pinagbuti. Bagamat hindi mahina ang orihinal na Fire Spirit Sword technique, napigilan ito ng dual attribute martial skill ng steward at maaari lamang itong matalo. Kung gusto niyang baligtarin ang sitwasyon, magagawa niya lang ang kanyang ultimate move ng biglaan. Ilang galaw na ang na-improve ni Sima sa bagong Fire Spirit Sword technique. May progreso ba siya? Hahaha, Sima, ang galing mo talagang magpatawa. Ang seryoso mo talaga kapag nagbibiro ka. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Ngumiti ng sarkastiko ang manager at ikinawit ang daliri kay Terence matapos ilabas ang ilang hibla ng gininto ang daliri nito. Halika, halika, halika. Tingnan mo sa nakatatandang kapatid mo kung ano pa ang mga kakaibang kasanayang hindi mo pa nagagamit. Hindi sumagot si Terence. Ikinuyom niya ang kanyang palso, at ang malademonyong espada ay gumuhit ng ilang mahiwagang arko na may maitim na pulang ilaw. Ang unang galaw ng bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy, makinang na mga kislap. Sa unang tingin, ito ang 2 beses na ginamit ni Terence ang Fire Spirit Sword technique, at ito ang pinakamahusay na patunay na wala na siyang kakayahang magsalita, ang galaw na ito ay walang pinagkaiba sa mga nauna. Sa kabilang banda, nagliwanag ang mga mata ni Elder Chin. Siya lang marahil ang nakakaalam na ang 3 Starfire ni Terence ay sumailalim sa ganap na pagbabago, na para bang siya ay muling ipinanganak. Sa mga manunood, tanging si nakatatandang Chin lamang ang nakakaalam ng nangyayari. Bilang kanyang kalaban, ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala, siya ay may personal na karanasan. Malinaw na pareho lang ang galaw, pero ang lakas na nakapaloob dito ay tumaas ng mahigit doble, at halos triple pa nga. Ano ba to? Talaga bang pinigilan ni Sima ang sarili niya kanina? Walang dahilan para doon. Hindi naman sa walang ibang nakapag-cultivate ng Fire Spirit Sword technique. Ang kapangyarihang ipinakita ni Sima noon ay nasa pinakamataas na antas na. Ano na ang sitwasyon ngayon? Kung hindi ito ang teknik ng espada ng espiritu ng apoy. Kung gayon ito ang teknik ng espada ng espiritu ng apoy. Gayunpaman, kailangan lang itong maging napakalakas para maging kahanga-hanga.
Wala nang oras ang senior steward para magsalita, nagtuon siya nang nag-focus sa atake ni Terence. Ang Water Cloud Palm at Golden Finger ay natuon na sa kanilang limitasyon, ngunit ang unang galaw lamang ang kanilang nahaharangan. Nang gamitin ang pangalawang galaw ng bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy, mas lalong nakaramdam ng pressure ang senior steward. Pagkatapos ng ikatlong galaw, hindi na niya ito natiis. Pagsapit ng ikaapat na galaw, tuluyang naglaho ang Water Cloud Palm at ang Golden Edge Finger. Sa wakas ay tuloy-tuloy na umatras ang panganay na kapatid. Matapos maglagay ng kaunting distansya sa pagitan nila, binunot niya ang kanyang mahabang espada sa bilis ng kidlat. Sa labanan ng dual attribute martial techniques kanina, kung seryoso siya, talagang ibinubuhos niya ang lahat ng lakas niya sa pag-atake ngayon. Sima, maipagmamalaki mo ang sarili mo dahil pinilit mo akong gamitin ang espada ko. Sa totoo lang, labis akong nagulat sa espada mong espiritu ng apoy. Ang kapangyarihan nito ay maihahambing sa eksklusibong kasanayan sa pakikipaglaban ng Inner Sect. Nagdepensa ang senior at hindi agad lumaban kay Terence. Sa halip, tumayo siya 5 hakbang ang layo kay Terence, para maipahayag ang aking paghanga sa iyo, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kasanayan sa pag-espada ng isang inner disciple. Inaabangan ko na, payuhan mo naman ako. Hindi unang umatake si Terence, bagkus ay binago niya ang kanyang tindig at bumalik sa unang galaw ng bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy. Makikita mo rin yan sa lalong madaling panahon. Ang set ng martial arts technique na ito ay tinatawag na Heavenly Water Gold Cleaving Sword Art. Kung sa tingin mo ay hindi mo na kaya, aminin mo na ang pagkatalo. Huwag mong pilitin ang sarili mo, dahil wala kang ibang masisisi kung mamatay ka. Pinaikit ng panganay na kapatid na namamahala ang kanyang mga mata at ngumiti. Ang ibig sabihin ng kanyang mga salita ay handa na siyang pumatay. Hindi pinapayagan ang pagpatay sa isang tunggalian, ngunit katanggap-tanggap pa rin ito kung ang lakas ng isang teknik sa labanan ay masyadong malakas para kontrolin, at may aksidenteng nasugatan. Tutal, ang ganitong uri ng malaking galaw ay hindi isang instant na pagpatay. Binigyan ka nito ng pagkakataong aminin ang pagkatalo. Kung mamamatay ka, wala kang ibang masisisi. Naging seryoso ang ekspresyon ni Elder Chin. Siyempre, alam niya ang tungkol sa makalangit na tubig na nakakapaghiwa ng gintong sword art. Isa itong mataas na antas ng martial skill na hindi basta-basta kayang sanayin ng kahit sino, kahit sa mga inner disciples. Hindi niya inaasahan na ang panganay na nakatatandang kapatid, na isang disipulo ng Outer Sect, ay makakakuha ng martial arts cultivation book na ito. Talagang hindi niya inaasahan. Hindi namamalayang hinawakan ni Elder Chin ang kanyang baba habang nakatingin kay Terence. Hanggat nagagamit ng manager ang Skywater Gold Cleaving Sword technique ng normal, ang kapangyarihan nito ay hindi dapat maging mas mababa sa bagong Fire Spirit Sword technique ni Terence. Dahil doon, ang pagkakaiba sa antas sa pagitan nilang dalawa ay naging isang kawalan na hindi kayang burahin ni Terence. Sima, idilat mo ng malaki ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti kung gaano kalakas ang kakayahan ng ating Sword Spring Sect sa martial arts sa loob ng sekta. Tumawa ang panganay na nakatatandang kapatid habang inilalabas ang kanyang mahabang espada. Sabay na sumabog ang singaw ng tubig at gintong chi, na nagsanib bilang isang kaibang espadang chi. Tama. Ang Skywater Gold Cleaving Sword ang pinakaangkop na fusion skill para sa metal at water dual attributed martial artists, at tanging ang ganitong uri ng martial skill lamang ang maihahambing sa bagong Fire Spirit Sword technique ni Terence. Seryoso ang ekspresyon ni Terence. Nakaramdam siya ng matinding pressure mula sa atake ng espada ng kalaban. Kahit nagamit ang kanyang bagong Fire Spirit Sword technique, halos hindi niya ito maipagtanggol. Kung kaya rin ang katawan ni Terence na maabot ang tugatog ng Golden Core Stage, natural lang na makalamang siya gamit ang kanyang bagong Fire Spirit Sword technique, pero napakahirap patayin ang manager sa loob ng ilang segundo, bukod pa sa kaka-rating lang niya sa Golden Core Stage. Halos hindi niya kayang depensahan ang limitasyon niya. Nasa mood na ulit ang nakatatandang senior brother na kutsain si Terence. Sima, hindi ba't napakalakas mo kanina? Bakit ka takot na takot ngayon? Wala ka man lang kakayahang lumaban. Ang bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy ay orihinal na isang offensive martial technique na nagbibigay diin sa explosive power.
Ang paggamit nito para sa depensa ay tiyak na paggamit ng kahinaan ng isang tao laban sa lakas ng kalaban. Mas lalong tumindi ang pressure kay Terence, at wala na siyang oras para pakialaman ang pang-iinis ng mga ito. Gayunpaman, hindi naman sa wala talagang kakayahang lumaban si Terence. Bawat galaw ng bagong Fire Spirit Sword technique ay may 10% na pagtaas sa lakas mula sa unang galaw, kaya habang mas nagsasanay si Terence, mas lumalakas ang kanyang mga kasanayan. Ang ika-6 na galaw, ang nangangalit na apoy ng digmaan, ay sumabog gamit ang maitim na pulang espadang chi. Sa unang pagkakataon, pinigilan nito ang momentum ng espada ng panganay na nakatatandang kapatid, at pagkatapos, wala nang iba pa at pagkatapos. Ang pinakamalakas na teknik ni Terence sa paggamit ng Fire Spirit Sword ay ang ika-6 na estilo, ang Flames of War. Kinailangan niyang bumalik sa unang estilo, ang Starfire, at subukan muli. Hahaha, bakit tayo magsisimula ulit? Bakit hindi niya ginamit ang mga espada pagkatapos noon? Nauubusan ka na ba ng lakas? Tumawa muli ang Katie-wala. Binigyan niya ng kaunting pansin ang kapangyarihan ng apoy ng digmaan, ngunit hindi niya inakalang mababawasan ng halos kalahati ang kapangyarihan ng espada ni Terence. 7,327. Sa sitwasyong ito, may dahilan para maghinala na wala ng lakas si Terence para magpatuloy sa pakikipaglaban. Wala kang lakas. Katatapos ko lang mag-warm up at hindi pa ako nagseseryoso. Ginamit ng nakatatandang senior brother ang mga salita ni Terence para kutsain siya, hindi ka naman agad lalamigan pagkatapos mong magpainit, di ba? Hindi maganda to. Tiisin mo lang, huwag kang susuko. Nagngingit-ngit si Terence at hindi nagsalita. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Susmariosep, ang Sword Spring Sect, gumawa sila ng mga walang kwentang patakaran para limitahan ang kanyang pagganap. Kung magagamit niya ang sarili niyang mga kasanayan anumang oras, ang Green Devil Sword Technique ay sapat na para baguhin ang takbo ng labanan kahit hindi niya gamitin ang kanyang spirit attack skills. Sa pakikipagtulungan ng mga microstep ng paru-paro, kahit hindi niya madaling mapatay ang panganay na nakatatandang kapatid, kahit papaano ay madali niya itong makakayanan. Pero ngayon, ang tanging maaasahan na lang niya ay ang kanyang hindi pa tapos na Fire Spirit Sword Technique para halos hindi na siya makahawak. Imposibleng manalo maliban kung gagamitin niya ang galaw na iyon. Ito ang unang galaw ng Martial Skill Manual na ibinigay ni Elder Chin, mabangis na apoy. Hindi lang talaga siya kumpiyansa na makontrol ang galaw na ito. Sa pagbabalik tanaw sa unang pagkakataon na ginamit niya ito, halos sinunog niya ang buong North Peak. Sa isiping iyon, medyo natakot si Terence, paano kung sunugin niya ang buong arena pagkatapos itong gamitin. Habang nag-aalangan si Terence, sumimangot si Martial Master Ma at nagtaas ng boses, ang oras ng laban ay hindi maaaring lumampas sa oras na kailangan para masunog ang isang insenso. Kung lumampas sa oras na iyon, ang mananalo ay ang tagapagtanggol ng arena. P*K. Isa talaga itong kasinungalingan, sinasabi niya ang kahit anong gusto niya. Kahit gaano pa kabait si Terence, hindi niya maiwasang magmura. Malinaw na labag sa kanya ang mga patakaran ni Martial Master Ma. Bagamat ang unang 6 na galaw ng bagong Fire Spirit Sword Technique ay halos hindi na kayang ipagtanggol laban sa Heavenly Water Gold Cleaving Sword Technique ng Senior Steward, ngunit kung paulit-ulit na gagamitin, maaaring hindi siya matalo sa maikling panahon. Medyo pangit lang ang eksena. Siguro inakala ni Martial Master Ma na mabibigyan sila ni Terence ng maraming oras, kaya nagdesisyon siyang bigyan sila ng limitasyon sa oras. Matagal nang nag-aaway ang dalawa, at wala nang gaanong oras na natitira, kung hindi gagamitin ni Terence ang unang galaw mula sa skill book, mabilis siyang matatalo. Sima, huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang magtagal hanggang sa dumating ang panahon na kailangan mong magsuot ng insenso. Matalas na itinaas ang espada sa kamay ng panganay na nakatatandang kapatid at sinimulan niyang umatake ng buong lakas. Kung tabla ang laban at matalo ka, hindi ka lang makukumbansi, mapapahiya rin ako. Kung ang isang eksperto sa Great Circle ng Jiedan Stage ay makakatabla sa isang baguhang kaka-abante lang sa early Jiedan Stage at sa wakas ay nanalo gamit ang ganoong paraan, talagang nakakahiya iyon. Ayaw ng panganay na nakatatandang kapatid na steward na hindi niya maiangat ang kanyang ulo sa hinaharap. Ang ganoong tagumpay ay magiging kahihiyan lamang para sa kanya.
Sa isang kisap mata, ang kapangyarihan ng kakaibang espadang chi na nabuo ng naghahalo-halong tubig at gintong chi ay mabilis na pumailan lang. Ginamit din ng nakatatandang senior brother ang ultimate move ng Skywater Gold Cleaving Sword Art. Sinusubukang patayin si Terence sa isang atake lang at talunin ito ng tuluyan. Sima, kung hindi mo ito maharangan, lumabas ka na lang sa ring. Huwag mong sabihing hindi ka binalaan ng nakatatandang kapatid mo. Kapag nabunot ko na ang espadang ito, hindi ko na rin makontrol ang sarili ko. Mamamatay talaga ako. Sumigaw ang Katie wala habang lumilipad patungo kay Terence gamit ang kanyang espada. Ang liwanag ng espada ay parang isang puting bahaghari na tumatagos sa araw. Naramdaman nga ni Terence ang paparating na panganib, at wala ng oras para mag-atubili. Pinagngingit-ngit niya ang kanyang mga ngipin at ginamit ang skill na natutunan niya mula sa hindi kumpletong martial skill book, ang Furious Fire. Walang anumang tunog, ang buong singsing ay biglang sumabog at naging isang nakakagulat na apoy na crimson. Sa pagkakataong ito, gumawa si Terence ng kaunting malay na kontrol, nilimitahan ang saklaw hanggang sa entablado lamang. Kung ang pagkalat ay masyadong malawak, ang mga tao sa larangan ng pagsasanay sa martial arts ay maaapektuhan. Sa oras na iyon, isang malaking alon ng mga tao ang mamamatay, at iyon ay magiging isang malaking bagay. Gayunpaman, hindi naman kailangan ang mga pag-aalala ni Terence. Mayroong isang hindi nakikitang mekanismo ng depensa sa gilid ng entablado. Hindi ito nagpapakita ng sarili ng normal, ngunit kapag may mga alon sa entablado, ipinapakita nito ang sarili at hinaharangan ito, pinipigilan ang mga manunood na masaktan. Gamit ang malay na kontrol ni Terence at ang mekanismo ng depensa ng entablado, ang pulang apoy ay nag-alab lamang sa gilid ng entablado, hindi naapektuhan ang mga nakapalibot na manunood. Sumigaw ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala. Ang ganitong uri ng pagbabago ay talagang wala sa kanyang inaasahan. Ang teknik ng espadang panghiwa ng ginto sa langit na may tubig ay isang ang kasanayang pang-martial na pinagsasama ang ginto at tubig, at mayroon itong tiyak na epekto sa pagpigil sa apoy na chi. Gayunpaman, nang ang apoy na chi ay masyadong malakas, ang tinatawag na pagpigil ay naging panlaban. Kayang patayin ng tubig ang apoy, ngunit kaya rin itong sunugin ang tubig. Para itong isang tasa ng tubig na sinusubukang patayin ang isang kariton ng panggatong, kaya ano ang maging epekto nito sa apoy? Kasabay nito, ginamit ni Terence ang ika-6 na galaw ng kanyang bagong teknik sa espada ng espiritu ng apoy, ang nagngangalit na apoy ng digmaan. Gamit ang nakakagulat na apoy ng kanyang nagngangalit na apoy, ang buong entablado ay naliwanagan ng apoy ng digmaan. Ang kapangyarihan ng teknik ng espada ay muling tumaas ng husto. Sa pagtutulungan ng dalawa, ang nakatatandang steward ay napatalsik pabalik na may itim na usok na lumalabas sa kanyang katawan. Hinaranggan lang ng mekanismong depensa ng arena ang martial arts ni Terence, pero hindi nito napigilan ang katawan na umalis sa arena. Kaya naman, ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala ay walang sagabal na lumipad palabas ng arena at bumagsak ng mabigat sa mga upuan ng madla. Patuloy na lumalabas ang berdeng usok sa kanyang bibig habang binubuko at isinasara niya ito. Natigilan ang lahat, dapat sana nilang masaksihan ang pagkamatay ni Terence, pero bakit biglang nagbago ang lahat at napatay ang panganay na si senior brother? Hindi dapat ganito ang script. Bakit biglang nagbago ang sitwasyon? Malapit nang malaglag ang panga ni Martial Master Ma, ipahayag na sana niya ang tagumpay ng Katie wala, ngunit ang biglaang pag-usbong ng kapangyarihan ni Terence ay bumulagta sa kanyang mga mata. Itinuwid ni Elder Chin ang kanyang katawan ng sandaling pinakawala ni Terence ang apoy ng galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at tuwa, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala. Medyo naiiba ito, pero sigurado si Elder Chin na ginagamit ni Terence ang incomplete skill mula sa ibinigay niya. Ang kasanayang iyon sa pakikipaglaban ay nasa kamay na ni Elder Chin sa loob ng maraming taon, at kahit hindi niya ito maayos, hindi sumuko si Elder Chin sa kanyang pananaliksik. Sa isang tingin niya ay masasabi niyang matagumpay na na-activate ni Terence ang unang hindi kumpletong galaw. Nakakagulat. Excitement. May kung anong nakakabaliw na tuwa na halos sumabog mula sa kanyang dibdib.
Siyempre, hindi natuwa si Elder Chin dahil matagumpay na naayos at na-activate ni Terence ang skill. Bagamat dapat itong ikatuwa, mas inaalala niya ang kahulugan sa likod ng tagumpay. Katangian ng kahoy. Si Elder Chin, na may malalim na pag-unawa sa hindi kumpletong teknik sa pakikipaglaban, ay alam na upang mapaganya ang teknik sa pakikipaglaban na ito, kailangan ng isang tao ng isang wood elemental constitution. Gamit ito bilang catalysta, matagumpay na mapapasabog ng isang tao ang apoy na chi. Masyado lang talagang orthodox si Elder Chin, at wala siyang ideya kung paano tuluyang maibabalik ang kasanayan. Sa kabilang banda, ibang paraan ang ginamit ni Terence, hindi niya hinaanggad ang perpekto, ginamit lamang niya ang hindi kumpletong bersyon bilang pundasyon, at binago ito para maging isang kasanayang angkop para sa sarili niyang paggamit. Nanginginig ang buong katawan ni Elder Chin, bunga ito ng matinding pananabik. Hindi niya talaga inakalang magkakaroon pala si Terence ng katawan na may elementong kahoy. Bukod pa rito, ang batang ito ay hindi pumunta sa cultivation room para mag-cultivate, kundi direktang nag-cultivate ng introductory body tempering cultivation technique sa beginner level sa kanyang tirahan. Anong klaseng kakatwa, halimaw, henyo, at iba pa? Ang lalaking ito. 7,328. P*K. Ang galing magtago ng batang ito. Hindi napigilan ng tapat na nakatatandang si Chin ang magmura sa kanyang puso upang ilabas ang emosyong naipon sa kanyang dibdib. Nanalo ako, di ba? Bahagyang umugoy ang katawan ni Terence habang humupa ang apoy. Para matagumpay na ma-activate at makontrol ang galaw na ito, ginamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya. Ito ang panahon kung kailan pinakamahina si Terence, at ang kanyang mga paa ay parang nakatapak sa isang tumpok ng bulak. Hindi niya masuportahan ang kanyang katawan. Kung tungkol naman sa panganay na nakatatandang kapatid, mas lalong miserable ang kalagayan niya. Hindi lang ang buong katawan niya ang nasunog, ilang beses din siyang nagpumiglas pero hindi pa rin siya makatayo mula sa pwesto. Kinailangan pa niyang umasa sa kanyang nakababatang kapatid para tumakbo at tumulong. Hindi pa nga umaalis sa mukha ni Martial Master Ma ang panga niya, at nasa mahirap na sitwasyon siya, talaga bang gagawin niyang isang malaking senior si Terence? Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harap na nila. Ang panganay na nakatatandang kapatid ay napatalsik palabas ng arena at ang resulta ay malinaw sa isang sulyap. Ano pa ang masasabi nila? Hindi binilang. O baka naman best of 3. Ang problema ay kaya pa ring tumayo ni Terence, pero ang kalaban niya ay hindi man lang makatayo ng maayos. Walang saysay na manalo ng 2 sa 3. Kalokohan. Paano ka nanalo? Gumamit ka ng kasuklam-suklam na mga pamamaraan para magplano laban sa panganay na kapatid, at ang lakas ng loob mo pa ring tumayo dyan. Isa sa mga tauhan ng senior, si Chen Shidi, ay napatalon at itinuro si Terence, anong martial skill ang sinabi mong ginagamit mo? Hindi siya galing sa Sword Spring sect natin, di ba? Sa isang sect battle, gumagamit ka talaga ng panlabas na martial technique. May respeto ka ba sa sect? Martial Master Ma, dapat agad na ma-disqualify ang ganitong klaseng tao. Hindi. Dapat siyang patalsikin agad sa sect. Medyo sobra na ang mga salitang ito. Ginagamit niya lang talaga itong dahilan para mag-higanti. Gayunpaman, ang mga salita ni Chen ay nagbigay ng direksyon kay Martial Master Maria. Nagliwanag ang kanyang mga mata at seryosong tumingin kay Terence, Sima, anong martial skill ang ginamit mo? Patawarin mo ako sa aking kamangmangan, ngunit ngayon ko lang narinig o nakita ang ganitong martial technique. Ang mga salitang ito ay katumbas ng isang lantara na pangungutya. Sa pagkakakilanlan at katayuan ni Martial Master Ma, paano niya hindi makikilala ang alinman sa mga kasanayang pang-martial na maaaring magamit ng mga bagong disipulo? Nalungkot ang Katie wala, ngunit tiningnan niya ang kanyang alipors nang may pagsang-ayon ng makitang may pagkakataon pa. Pagkatapos ay tiningnan niya sina Martial Master Ma at Terence nang may pananabik. Sima, mas mabuting bigyan mo ako ng paliwanag. Kung hindi, hindi ka makakatakas sa paratang ng paglabag sa mga patakaran ng sekta. Lubhang kumalma si Martial Master Ma, iniisip na may puwang pa para maisalba ang sitwasyon ngayong kontrolado na niya si Terence.
Ang mga kahihinatnin ng paglabag sa mga patakaran ng sekta ay maaaring malaki o maliit, ngunit kung ang martial skill na ginamit mo ay talagang hindi martial skill ng sekta, tiyak na hindi na sa iyo ang tagumpay. Pinatatag ni Terence ang kanyang katawan at nag-alangan. Siyempre, maaari niyang sagutin ng direkta ang tanong ni Martial Master Ma, at sabihin sa kanya na si Elder Chin ang nagbigay sa kanya ng kasanayan. Pero mabuti ang intensyon ni Elder Chin, at hindi alam ni Terence kung magkakaroon ng anumang problema sa skill na iyon. Kung sasabihin niya rito ang tungkol kay Elder Chin, mapapahamak ba ito? Ang pinakamahalaga ay ang magdulot ng gulo kay Elder Chin. Hindi niya ito pinag-isipan ng mabuti sa labanan ngayon lang, pero ngayong naisip niya ito, napagtanto niyang hindi pala ganoon ka-simple ang mga bagay-bagay. Hindi maganda kung kasali si Elder Chin. Kaya, walang malay na tumingin si Terence kay nakatatandang Chin at nakapagdesisyon, handang umiling at itanggi ang pinagmula ng kasanayang iyon. Sa sobrang tuwa ni Elder Chin, gusto na niyang mamatay. Gusto niyang kunin si Terence bilang disipulo at palaganapin ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Saan pa siya makakahanap ng ganito kagandang kahalili? Mabuti na lang at hindi pa lubusang nababalot ng pantasya si Elder Chin. Naramdaman niya ang mga mata ni Terence at nakita niya itong umiiling. Agad niyang naintindihan ang iniisip ni Terence. Ang bait mong bata. Sa ganitong panahon, iniisip mo pa rin na hindi mo maaaring idamay ang matandang ito. Ang puso mo ay hindi naman nakahihigit sa talento niya. Ang ganyang klaseng talento. Anong klaseng talento yan? Ha. Nawala na naman sa tamang landas ang iniisip ni Elder Chin. Napahawak siya sa balbas niya at halos maluha. Mabuti na lang at sandaling sumagi sa isip niya ang mga kaisipang iyon bago niya agad naalala ang dapat niyang gawin. Maestro ng martial arts Ma, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Sima ay itinuro ng matandang lalaking ito, may problema ba? Pinutol ni Elder Chin ang pagtanggi ni Terence, nakita ng matandang ito na namumukod tangi ang talento ni Sima at masipag din siya, kaya binigyan ko siya ng teknik sa martial arts para pag-aralan. Ngayong may resulta na, maaari kayang ang itinuro sa kanya ng matandang ito ay hindi maituturing na pamana ng sekta ng Sword Spring. Galit na ba sa akin ang sekta ng Sword Spring? Masyadong malupit ang kanyang mga salita, at agad na bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Martial Master Maria. P*K. Paano ka nagkaroon ng kinalaman niyan? Ayaw mo ba sa Alphen? Ano ang sitwasyon nila ni Sima? Hehe. Ano ang sinabi ni Elder Chin? Matutuwa ang sekta kung gagabayan mo ang mga bagong disipulo, kaya paanong hindi ito maituturing na pamana ng sekta? Medyo ignorante lang ako at ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng martial technique. Wala akong kasalanan kung hindi ko alam, kaya huwag mo akong sisihin. Hindi napigilan ni Martial Master Ma ang sarili na panasa ng noo niya at tumawa ng marahan. Hindi ko pa naririnig ang anumang relasyon sa pagitan ni na Elder Chin at Sima, kaya hindi ko naisip ito. Ayos lang. Dahil hindi mo alam, hindi kita masisisi. Bahagyang tumango si Elder Chin. Sa totoo lang, ang hindi kumpletong aklat na ito ng martial technique ay para sa akin upang pumili ng aking mga personal na disipulo. Walang karapatang matutunan at linangin ito ng mga ordinaryong tao. Normal lang na hindi mo alam ang tungkol dito. Sandali na tumigil ang kamay ni Martial Master Ma na dumadampi sa kanyang noo, at nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Naisip niya, matanda, hindi ka ba makahinga ng ganito katagal kapag nagsasalita ka? Paano naging personal mong disipulo si Sima? Kung gayon, ano ang Alphen mo? Siyempre, hindi naman malaking bagay ang pagiging tagahanga ng Al, kaya ang pangit ng ekspresyon niya ngayon. Pumipili ng remnant martial technique para sa personal na mga disipulo. Bakit ngayon lang niya narinig iyon? Hindi pa kasama ang pagtingin dito. Walang pakialam na sumulyap si Elder Chin sa Alphen habang nagsasalita. May inaasahan siya sa dual element disciple na ito, pero wala siyang kwenta kumpara kay Terence. Hindi lang malaking pagkakaiba sa talento, kundi malaki rin ang pagkakaiba sa karakter. Kahit si Terence ay gustong ilihim ito sa kritikal na sandaling ito, pero paano naman ang Alphen? Palalabisin niya ang mga bagay na hindi pa niya nakikita noon at gagamitin ang mga ito bilang kanyang kapital.
Lalo itong nagpasuklam kay Elder Chin. Kung iisa lang ang kandidato, baka kinurot na ni Elder Chin ang ilong niya at tiniis, umaasang magbabago ang ugali niya sa hinaharap, pero ngayong biglang sumulpot si Terence. Dapat itapon na lang ang basurang Alphen na yan. Natulala ang mga manunood na nanood sa palabas sa ibaba ng entablado. Napakaraming twist sa takbo ng kwento ngayon. Parang nasa roller coaster ang kanilang mood habang pinapanood ang palabas. Masyadong matindi ang mga pagtaas at pagbaba, at hindi kinaya ng kanilang mga puso. Lalo na si Marshall Masterma, wala man lang oras para panasan ang malamig na pawis sa noo niya. Sa sandaling iyon, galit na galit siya sa Alphen, iniisip, ang sinungaling na ito. Ang lakas ng loob niyang magsinungaling sa akin. 7,329. Hindi lang niya ginaya ang pagiging disipulo ni Elder Chin, kundi dahil din sa kalokohan na yun, nasaktan ko ang direktang disipulo ni Elder Chin na si Sima. Sa pagkakataong ito, pinatay na talaga siya ng walang hiyang Alphen na yon. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Paano niya ito maaayos? Huli na ba para bumalik at tulungan si Sima? Bago pa man maiikot ni Marshall Masterma ang kanyang baril, nagpalit na ng panig ang mga manunood at nagsimulang makilala si Terence. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, binoto kita ngayon lang. Ako ang magiging pinakamatibay mong taga-suporta. May biglang kumaway kay Terence, at may sumunod naman, boto rin kita, Kuya Sima. Kumbinsido lang ako sa kakayahan ni Kuya Sima na pamahalaan ang mga bagay-bagay. Nakaboto na ako. Ayan ako, ayan ako. Sa isang iglap, mahigit 100 tao ang biglang sumulpot at nagsabing bumoto sila para kay Terence. Isa itong boto na hindi nagpapakilala, kaya sino ang nakakaalam kung sino ang bumoto para kanino? Kumunat ang noo ni Terence. Akala ba nila ay isa siyang tanga? 15 boto lang ang nakuha niya ngayon. Kung hindi kasama sina Almira at ang iba pa, paano nangyaring ganito karami ang mga tao? Kung kalahati ng mga taong ito ang bumoto kay Terence, ano ang mangyayari sa ikatlong senior at Alphen? Hindi sana magdusa ng ganito ang panganay na senior brother na Stuart. Tumahimik kayong lahat. Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Nakakahiya naman. Malakas na saway ni Marshall Master Maria. Hindi talaga matiis ang performance ng mga lalaking ito. Pagkatapos ng mapanghamak na pagsaway, agad nang ngumiti si Marshall Master Maria. Sima, huwag mong alalahanin ang mga taong ito, lahat sila ay walang hiya. Pero mabuti na rin iyon, kung ikaw ang ikatlong senior na namamahala ngayon, paano ka magiging pinakamatandang senior na namamahala? Ang panganay na nakatatandang kapatid na Katie wala, na ang mukha ay nasusunog at nangangitim, ay halos dumura ng isang bibig na puno ng dugo. Anong ibig mong sabihin dyan? Malinaw ang intensyon ni Marshall Masterma, ngumiti siya at tumango kay Terence bago ipahayag, ngayon lang, nanalo si Sima sa hamon. Kaya mula ngayon, si Sima na ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na namamahala sa mga disipulo ng Outer Sect. Tungkol naman sa isa pang pakikipagsapalaran sa dagat. Huwag kang mag-alala, hindi naman malaking bagay yun, di ba? Nawala na sa nakatatandang senior brother ang lahat ng pag-iisip na lumaban. Nasa isip pa rin niya ang manalo sa kumpanya ng Haitong, ngunit matapos makita ang mga walang hiyang lalaking iyon, naunawaan niya na kahit ang kumpanya ng Haitong ay walang kapantay kay Terence. Nawala ng malay si Terence, talagang matigas ang ulo ni Marshall Masterma, sinasabi niya ang lahat ng gusto niyang sabihin na may kinalaman sa mga patakaran. Gayunpaman, hindi kailanman magiging ganito kaayos ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ni Marshall Masterman na mag-anunsyo, may biglang sumigaw, hindi ako kumbinsido kay Sima. Gusto ko siyang hamanin. Nalungkot ang mukha ni Marshall Master Maria. Kung ang isang ordinaryong disipulo ay maglalakas loob na manggulo sa oras na ito, tiyak na sasampalin niya ito hanggang sa mamatay. Gayunpaman, ang taong ito na lumabas ngayon ay hindi talaga maaaring masaktan, dahil ang sumugod para hamanin si Terence ay si Jessa. Iyan. Jessa, natalo ka na. Mapait ang puso ni Marshall Master Maria. Sino ba naman ang nagsabing pwede kong baguhin ang mga patakaran kung kailan mo gusto? Mas matanda pa kayo sa akin, kaya pwede nyo akong paglaruan kahit anong gusto ninyo, di ba?
Ano ang saysay ng paggawa ng gulo sa panahong ito? Ipinahayag ni Jessa na ito ay lubhang kawili-wili. Malamig na sabi ng babae, natalo ka lang sa kompetisyon, at ngayon ay pinili mong humamon. May problema ba? Walang problema. Malapit nang sumuko si Marshal Master Maria. Iniunat niya lang ang kanyang mga kamay at sinabing, gawin mo ang gusto mo. Isang pagkakataon na lang ni Jessa na hamanin si Sima. Pagkatapos nito, tapos na ang pagpili. Sasabihin ko muna ito, kung sakaling may dumating na manggulo mamaya. Lihim na naantig ang panganay na nakatatandang kapatid, iniisip kung palihim din ba siyang gusto ni Jessa. Kaya nga ayaw niyang makipagkompetensya sa akin, pero matapos makitang si Sima ang pumalit sa posisyon, agad siyang lumabas para tulungan akong mag-higanti. Nakakaantig talaga. Nakaka-touch talaga. Junior Sister Su, ito pala talaga ang balak mo. Hindi nakakapagtaka na si Jipang, ang tanggang ibong iyon, ay hindi kailanman nagawang makuha ang puso mo. Ang panganay na nakatatandang kapatid na Stuart ay puno ng drama at lubusan ng nalulunod sa sarili niyang pinapangarap na kaligayahan, hindi kayang pakawalan ang sarili. Sa kabilang banda, nanlamig ang puso ni Terence. Sa sitwasyon niya ngayon, ang kakayahang tumayo ng hindi gumagalaw ay nagbibigay na sa kanya ng mukha. Paano siya makikipaglaban sa iba? Hindi niya alam kung ano ang problema kay Jessa. Sumuko na siya sa pakikipagkompetensya sa panganay na nakatatandang kapatid at ngayon, gusto niya itong hamanin matapos makitang kinuha na nito ang posisyon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa tingin mo ba ay madali akong apihin? O sinusubukan lang niya talagang samantalahin ang sitwasyon? Jessa, ano pa ang saysay ng paghamon mo sa atin ngayon? Dahil natalo ka na, bakit hindi ka nalang maging prangka? Walang ibang magawa si Terence kundi kumbansihin si Jessa gamit ang bibig niya. Kahit na mabaygo siya, makakabili pa rin siya ng oras para makabawi ang katawan niya. Ang problema ay hindi siya makapagpahinga ng sandali, kailangan niyang punan muli ang kanyang lakas ng maraming pagkain. Ayaw talagang makipaglaban ni Terence kay Jessa ngayon. Napakaprangka ko. Gusto kitang hamanin. Nasa loob na ng ring si Jessa, nanlalamig ang mukha habang naghahanda siyang gumawa ng hakbang. Bulong ni Terence sa sarili. Hindi ba't isang buwan lang kaming magkasama sa mesa? Kailangan pa bang magkimkim ng sama ng loob hanggang ngayon? Hindi ba't masyadong makitid ang isip niya? Paano kung manalo ka? Kung ang Ocean Investment Bank ang talo, siguradong matatalo ka. Hindi mo ba nakikita kung gaano karami sa mga kapwa ko disipulo ang sumusuporta sa akin? Wala siyang ibang magawa kundi ang patuloy na kumbansihin siya. Tumawa ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala, Sima, medyo masyadong may kumpiyansa ka. Kung gusto mo talagang pumunta sa dagat, tiyak na mapapatalsik ka ni Junior Sister Su ng napakalaki. Junior Sister Su, salamat sa pagdepensa mo sa akin. Huwag kang mag-alala, ang batang ito ay isa ring palaso sa dulo ng kanyang paglipad. Tulungan mo akong turuan siya ng magandang aral. Bilang Diyosa sa puso ng mga disipulo ng Outer Sect, magiging kakaiba kung hindi niya matatalo ang isang bastos na lalaking tulad mo. Hindi pinansin ni Jessa ang nakatatandang kapatid at patuloy na malamig na tumingin kay Terence, hindi mahalaga. Wala akong pakialam sa posisyon ng isang Katie-wala. Kung wala kang pakialam, bakit mo ako hinamon? Talaga bang ipagtatanggol mo ang ulong-uling na yan? Kumaibot ang bibig ni Terence habang itinuturo ang nasunog na Katie-wala. Natigilan ang Katie-wala, at pumailang lang ang usok mula sa kanyang ulo. Nakakausok talaga. Walang pakialam yan kahit kanino, ayoko lang sa hitsura mo. Gusto lang kitang turuan ng leksyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Jessa. Sobra na ang nasabi niya ngayon, mas marami pa kaysa sa nasabi niya noong nakaraang buwan. Gusto niya munang bugbugin si Terence. Nagsisimula ng malungkot si Terence, mukha ba talaga siyang kailangan bugbugin matapos muling buuin ang bangkay? Hindi naman siguro, di ba? Sima, may itatanong ako sa iyo. Sagutin mo muna ako ng tapat. Malamang nadama ni Jessa na hindi makatwiran para sa kanya na maging labis na mapang-api, kaya pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang makipag-usap dito.
Ang apoy na sinindihan mo sa arena kanina ay ang kakaibang martial technique ni Elder Chin, kaya ang apoy sa North Peak kanina ay sinindihan mo rin, tama ba? Natulala si Terence. Bigla niyang naalala na medyo mas mataas lang ang bahay ni Jessa sa kanya. Paano niya masisisi ang babae sa pagsunog sa bahay nito? 7,330. Ang punto ay walang paraan para itanggi ang bagay na ito. Nakita na ng lahat ang sitwasyon ngayon lang, nakatumbas ng pagkahuli sa akto, kaya walang paraan para itanggi ito. Ano ang dapat niyang gawin? Hahayaan na lang ba niya na bugbugin siya ni Jessa para mailabas ang galit niya? Tumingin si Terence kay Jessa, alam niyang hindi na niya ito maitatanggi pa. Tumanggaw siya ng tapat, oo nga. Pero aksidente lang iyon. Unang beses ko itong na-activate ng matagumpay, kaya hindi ko na-control ng maayos ang kapangyarihan ko. Sa totoo lang, hindi ko iyon intensyon. Sino ba naman ang sadyang gagawa ng isang bagay na bigla na lang magpapabagsak sa kanila? Walang pakialam na tumanggaw si Jessa, tanggapin mo ang atake ko. Dahil sa dami ng sinabi niya, ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Jessa. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at nagda para gamitin ang kanyang martial technique. Labis na walang magawa si Terence. Malamang huli na para aminin ang pagkatalo ngayon. Kung hindi siya binugbog ni Jessa ngayon, hindi niya hahayaang matapos ang usaping ito. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Kailangan niyang gawin ang lahat para harapin ito. Ang problema ay kahit gaano pa kahirap ang gawin ni Terence, wala pa rin siyang maipa na lakas. Lalo na si Jessa, mahihirapan si Terence na umiwas kung may sinumang outer sect disciple, o kahit isang service disciple, ang saksakin siya gamit ang espada. Mabilis na kumalat ang nakapanlalamig na lamig. Umakto lamang si Jessa bilang isang umaataking tindig, ngunit ang malamig na hangin ay bumalot na sa buong entablado. Hindi nakakailanganin ng mga ordinaryong mandirigma ang espada ni Jessa para makayanan ang nagyelong chi. Malamig ang ekspresyon ni Jessa sa mahinang puting hangin. Ang kanyang mukha ay parang isang snow lotus sa isang liblib na lambak na nagmumukha siyang isang diwata. Sandali na natulala si Terence, na parang nakatingin kay Tangyon, ang kanyang unang kasintahan. Matapos makarating sa Sky Class Island at tumakbo ng napakatagal, hindi pa rin niya sila magising. Hindi niya alam kung ayos lang ba sila. Napansin ni Jessa ang bahagyang pagkatulala ni Terence, na mas lalong nagngingit-ngit. Akala niya ay nakatitig lang sa kanya ang malabog na lalaki, pero pare-pareho lang pala ang mga lalaki, mga babae pa rin ang iniisip nila kahit nasa bingit ng kamatayan. Nako, hindi naman nagkamali si Jessa kay Terence. Pero, hindi niya alam na ang babaeng iniisip ni Terence ay hindi ang nasa harap niya, kundi ang nasa malayo. Kamatayan ang hinahanap mo. Nangangahas ka pa ring mangabala sa oras na ito. Sigaw ni Jessa habang ang kanyang mahabang espada ay pumukaw ng walang hanggang malamig na hangin at tumusok sa dibdib ni Terence nang may puwersang kayang sumaire sa lahat. Walang kapantay na mga yelo. Ang malamig na hangin sa paligid ng talon ay lumikha ng mahinang tunog ng nagyelo, at hindi mabilang na transparent na hugis kono na mga tinak ng yelo ang mabilis na nabuo, na bumaril patungo kay Terence gamit ang hangin ng espada. Nabigla si Terence, ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan para umiwas. Napaigtad na lamang siya at ginamit ang apoy na chi sa kanyang katawan upang bumuo ng depensa sa harap niya at harangan ang atake. Sa isang iglap, ang singsing ay napuno ng mga tunog ng pagkalabog, kasama ang tunog ng tubig at apoy na naghahalo. Isang puting hamog ang pumailanglang sa harap ni Terence. Pagkatapos, ang ambon ay mabilis na namuo sa ilalim ng nagyayelong hangin, naging maliliit na butil ng yelo na nahulog at muling natunaw ng apoy ni Terence. Hindi makikita ng mga normal na tao ang siklo, alam lang nila na matindi ang laban ng dalawa, pero hindi nila makikita ang panganib na kinakaharap ni Terence. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elder Chin habang nakatitig sa entablado ng may seryosong ekspresyon. Iniisip niya kung dapat ba niyang itigil agad ang laban. Gayunpaman, masyadong matigas ang ulo ni Jessa. Kahit isakripisyo niya ang kanyang dignidad, maaaring hindi niya ito mapigilan. Ang pinakamalas na bagay ay ang mga pinsala sa kanyang katawan, na lubos na nagpababa sa lakas ni Elder Chin. Maaaring hindi niya mapigilan si Jessa kahit na siya mismo ang gumawa ng aksyon.
Kung magkamali siya, maaaring lumala ang kanyang mga pinsala, at ang kanyang buhay, na maikli na noon, ay lalong umikli. Ang makitang lumitaw ang isang disipulo na talagang gusto niya, kung hindi niya ito maturuan ng maayos dahil sa kakulangan ng oras, hindi ba't malaking pagsisisi iyon? Gayunpaman, kung hindi niya ititigil ang labanang nasa harap niya, maaaring matapos na ang disipulong ito na gustong-gusto niya. Ano ba ang dapat niyang gawin? Halos magmura na sana ang tapat na nakatatandang si Chin sa kanyang puso, ngunit wala itong epekto sa sitwasyon. Ang mga yelo ay pangunahin lamang sa pag-atake ni Jessa. Mas maituturing itong pagsubok, at ang pangunahing puwersa ay ang mahabang espada na nakasunod sa likuran. Madaling tumagos ang talon sa apoy na aura ni Terence at tumagos patungo sa dibdib ni Terence nang may di matitinag na puwersa. Napangiti si Terence nang mapait sa kanyang puso. Nakatutok ang espada sa kanyang puso, at kung hindi niya ito maiiwasan, baka mamatay talaga siya. Sa ngayon, tila ang tanging magagawa niya lang ay ang mga spiritual sense attack skills para baligtarin ang sitwasyon at iligtas muna ang buhay niya. Nang makitang malapit ng tusukin ng espada ang kanyang dibdib, handa na si Terence na gamitin ang kanyang spirit sense para iligtas ang kanyang buhay. Sa tamang oras, biglang bahagyang umikot ang pulso ni Jessa, at ang mahabang espada ay nagbago mula sa isang saksa patungo sa isang pag-atake. Hindi nito ipinagpatuloy ang pag-atake sa katawan ni Terence, sa halip ay umikot ito pabalik-balik sa harap niya, na madaling nawasak ang apoy na chi na pinakawala ni Terence. Walang balak pumatay. Pinigilan ni Terence ang pagbangga ng kanyang malay at umatras ng isang hakbang, naglagay ng distansya sa pagitan nila. Hindi mo man lang kayang iangat ang espada mo. Nakatayo roon si Jessa at hindi humabol. Sa halip, kumunot ang noo niya at tumingin kay Terence, sa kasong ito, kahit patayin kita, hindi patas ang tagumpay na iyon. Kalimutan mo na iyon, hindi ko rin gagamitin ang espada ko. Ituring mo itong patas na laban. Habang nagsasalita siya, ang espada ay bumaliktad at bumalik sa kaluban. Ang malamig na hangin sa paligid ay lalong lumapot na para bang may sarili itong buhay, at nagsimulang magbuta sa katawan ni Terence. Si Elder Chin, na nakamasid mula sa gilid, ay nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at wala ng panganib sa buhay ni Terence. Sa sandaling iyon, gusto niya talagang iligtas si Terence anuman ang mangyari. Tutal, paano niya naman magagawang panooring magdusa ang kanyang perpektong disipulo? Gayon din, ang dahilan kung bakit nagpigil at hindi kumilos si nakatatandang Chin ay dahil napagtanto niyang walang anumang balak pumatay si Jessa. Malamang nagalit lang ang batang babaeng ito at gusto niyang ilabas ang kanyang galit. Wala siyang balak na patayin ito. Ligtas ang buhay ni Terence, pero tila labis siyang magdurusa ngayon. Tumingin si Elder Chin kay Terence, medyo nag-aalala. Bagamat nasa ikasampung ranggo ang fire chi ni Terence, gaano man ito kadal-isay, natural lamang na makokontra ito ng mga taong may parehong antas ng elemento ng tubig. Hindi pa kasama rito, mas mataas ang antas ng lakas ni Jessa kaysa kay Terence, at ang kanyang kondisyon ay mas matindi pa. Ginagamit pa niya ang espesyal na variant ng elemento ng tubig, ang elemento ng yelo. Sa madaling salita, malas sana si Terence ngayon, pero dahil nanganganib ang buhay niya, nadama ni Kuya Chin na mabuti pang hayaan na lang ang bata na magdusa ng kaunti. Sino ang nagutos sa kanya na makipaglaro sa isang babae? Habang iniisip ito ng tapat na nakatatandang si Chin, palihim siyang natawa sa kanyang puso. Hindi lang basta-basta nahihirapan si Terence, hindi talaga kayang tiisin ng apoy niya ang lamig ni Jessa. Sa sandaling magtagpo ang dalawang panig, tuluyang nawasak ang apoy na chi, at ang malamig na chi ay madaling nakalusot sa lahat ng depensa nito, pumasok sa katawan ni Terence at nagdulot ng kaguluhan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.